Sa isang tahimik na baybaying nayon, may nakatira roong 50 taong gulang na lalaki na isang simpleng mangingisda. Ang taning pag-aari niya ay isang maliit na kahoy na bangka na kanyang inaasahan upang makapagbigay ng pagkain para sa kanyang 4 na anak. Ngunit itong mga nagdaang maraw, naging mailap ang dagat. Kakaunti ang huli, kaya lalo pang bumigat ang kanyang problema sa pera at sa kalooban. Madalas siyang gumugol ng isang buong araw at minsan ay 2 araw pa sa gitna ng dagat para lang may maiuwing kahit kaunti. Isang madaling araw, tulad ng nakagawian, nagising siya at tiningnan ng kanyang mga natutulog na anak. Mabigat ang kanyang puso sa pag-aalala. Paano niya sila pakakainin ngayong araw? Paano niya babayaran ang upa? Paano niya muling haharapin ang dagat? Hinalikan niya ang kanyang asawa bago umalis, ngunit pagdating niya sa pampang, nakita niyang wasak ang kanyang lumang bangka, sinira ng malalakas na alon noong gabi. Napatigil siya sa pagkabigla, nakatitig sa mga piraso nito. Itinaas niya ang kanyang mukha sa langit at napaiyak. Bakit, Diyos ko? Bakit lagi na lang malas? Wala nang isda, wala na akong pera para pakainin ng mga anak ko. At ngayon pati itong lumang bangka ko, nawawala na rin. Tumulo ang kanyang mga luha habang paulit-ulit niyang inuusal. Bakit Lord, bakit? Umuwi siyang wasak ang loob. Nagulat ang kanyang mga anak nang makita siyang umuuwi ng maaga. Nag-alalang nagtanong ang kanyang asawa, anong nangyari? Napabuntong hininga siya at sinabing, wala nang maayos, walang isda, walang pera, wala na ring bangka, ni hindi ko na mabayaran ng upa. Bakit nangyayari lahat ito sa akin? Humiga siya umaasang makakatulog para kahit paano ay gumaan ang kanyang pakidamdam. Ngulit maya-maya lang ay ginising siya ng isang nakalulungkot na balita. May malakas na bagyong tumama sa dagat at ilang mangingisda ay nawawala. Hindi man hanap ang kanilang mga bangka. Nanatili siyang nakatulala, napuno ang kanyang mga mata ng luha. Napagtanto niya na ang pagkawasak ng kanyang bangka ang siyang nagligtas ng kanyang buhay. Kung limayag siya ng araw na iyon, baka hindi na siya nakabalik. Malipas ang 3 araw, dumating ang isang komite upang magbigay ng tulong sa mga mangingisdang naapektuhan. Isa siya sa mga napilang. Binigyan siya ng bagong bangka na may makapangyarihang makina, mas ligtas at mas moderno kaysa sa kanyang dating kahoy na bangka. Sa tulong nito, nakarating siya sa mas mayamang pangingisda at unti-unting naging mas madali ang pagtusto sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Nagbago ang kanilang buhay. Gumanda ang kanilang kita at muling napuno ng saya at pagkain ang kanilang tahanan. Ngunit hindi niya nakalimutan ang araw na akala niya ay gumuho ang lahat. Yun pala, iyon ang simula ng mas magandang kapalaran. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagdasal. Panginoon, patawarin mo ako sa mga sinabi ko noong ako'y galit at nangihina. Pinagpaplano mo pala ang pinakamabuti para sa amin. Hihintayin ko ang iyong karunungan, palagi. Mula noon, nabuhay ang mangingisda ng may mas matibay na pananampalataya. Alam niya nga ang mga pagsubok na mukhang kamalasan ay maaari palang pinakalaking biyaya. Ang pasensya at pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng hirap ay madalas humahantong sa mas maganda pang resulta kaysa sa inaasahan natin. If you like this video, follow for more.